Good afternoon, Dr. Cortez. We're going to continue the discussion for productivity and quality tools. Kasi mga first time pa lang natin dito sa aking channel video recording. I call myself as your business doctor, and tuloy natin yung ating discussion ngayon, hoping that you guys will stay until the end of our lesson. So I'm Dr. Richard Cortez once again. I'm Doctor of Education, Doctor of Business, a licensed professional teacher as well. Yun ang aking mga credentials, no? For week number 3, our lesson is problem solving and productivity tools. We're going to talk about those tools or methods that we can use in solving problems sa ating mga organization. But before I continue, pwede mo mag-request to click the subscribe button. Ayan. Salamat in advance, people. And iting ating mga learning outcomes, end of the lesson, these are the things that we are capable of doing. Mga student or listener dyan, iting kaya yung gawin pagkatapos ng ating lesson. At the end of the lesson, the students should be able to gain knowledge of fundamental problem-solving models and strategies, such as the scientific method, approach. Number 2, students will be able to create a detailed action plan based on identifying a problem-solving or opportunity, setting objectives, and determining the necessary resources and steps. And number 3, students will be able to explain the concept and purpose of the process improvement cycle and its role in achieving efficiency and effectiveness in various processes. And the topics are the following: basic steps in problem solving, the PDSA cycle, process improvement cycle, process improvement and tools na ating gagamitin sa ating discussion for today. So let's start this one. Basic steps in problem solving. Ito naman sa mga ibang subjects na we have been talking about this one. Kapag meron tayong mga problem solving, baka kasi yung mga problem na inyong nakikita ay superficial lang. You should go deeper on the root of the problems. Meron talagang pinagkaumpisahan ng isang problema. Yan ang dapat nating malaman, not just the symptoms ng isang problem, pero yung pinakaugat ng isang problem dapat nating malaman. And define the measures and collect data. Yung mga data, siyempre, pag meron kang problems, you should know yung the circumstances surrounding the problems itself, and analyze the problem, not only the symptoms, but you ask mga 5 whys, why ito nangyari. Then pag nakita mo yung sagot, why pa rin, hanggang makarating ka sa pinakailalim ng problem. And based on this one, you should be after gathering the data, you will generate potential solution. Hindi lang isang solution to, but maraming mga solution pwede mong gamitin. And siyempre pag ikaw ay mag-isa lang, maybe the solutions are limited. Maganda yung marami kang makasama sa pag-solve problems, no? So you are not alone here. You should be consulting the expert, coaches, so accept consultants, accept advice. Kasi pag yung perspective mo is limited, ikaw lang nakakita niyan Pero ibang tao, meron sila nakikita na hindi mo rin nakikita. And after generating potential solution, you should come up with let us say, the top 3 solutions. So you're shortlisting 3 possible solution. And important kasi dito, you have a solution
pero hindi siya na-implement. Yun ang problem minsan eh. Mga gandang solution ng mga companies, it stays as a solution pag hindi siya na nagagamit, no? So dapat magamit yung mga solution na yan. Implement, parang lagyan ng parang nilalagyan siya ng ngipin, no? Yung solution para magamit natin. That is what we call the walk the talk. Yung solution dapat ating magamit para pakinabangan. And important sa lahat ng klase ng management, after giving the solution, yung controlling or monitoring, that is always the end ng isang management process, ang pag-control, pag-monitor, pag-evaluate kung yung solution ba is still valid. Kasi ang solution may be valid for only 2 years, no? Then afterwards, hindi na siya masyadong valid. So we should revise yung ating mga solution. So we control, no? Every now and then, we monitor the solution. Para pag kulang na siya, pag if it is now outdated, we will update. Okay, ito yung PDSA cycle. In solving problems, we plan, we do, we study, and we act. So hindi lang tayo nagpa-plano eh. Kasi it's management. Pinakaunang function ng isang management is plan. Pero mayroon sa mga kasunod. After planning, we organize. After planning, we do. Ibarang we put into action itong ating ginagawang plan. Kaya meron tayong PDSA. After planning, we do. And after doing, yung ating ginagawa, bago natin is we should study or evaluate yung ating mga pwedeng gawin. Then after studying, we will now act. Pag talagang yung plano ay may plano ka, may sinulat kang plano, no? Yung implement, you do. Then dapat pag-aralan mo yan kung still valid. Kung valid pa, then you do the action. Mga action natin, pwede siyang ituloy, pwede siyang i-revise, pwede siyang i-update, no? Pag sinabi nating act. Okay, so the improvement cycle, process improvement cycle natin sa mga ating mga ginagawa, whether it is a manufacturing company, production, or operating, you're just into operation without production. Itong pwede nating gawin in improving the process. Mga companies kasi, pag ikaw ay ISO certified o magpapa-certify ka sa ISO, sabi ng ISO, dapat meron kang continuous improvement. Dapat tuloy-tuloy yung pag-improve ng inyong mga ginagawa sa loob ng isang company, no? So sa mga company, meron tayong tinatawag ng process owner. Ito yung mga ginagawa mo na talaga ikaw yung in charge sa ginagawang yan. Example, pag nasa academe ka, if you are the dean, meron kang process na ginagawa as a dean. Pag ikaw ang registrar sa isang school, meron kang ginagawa as registrar of the school. Pag isang production company, production manager ka, no? Meron kang ginagawa. Pag quality control ka, meron kang ginagawa. So lahat ng mga individual sa isang company, meron kanya-kanyang process na ginagawa. Kaya tinatawag kang process owner. Okay? Now, example, meron isang process, may select a process. Example, sa academe, ito yung dean. So, anong process pwede mo diyang agawin? Maraming ginagawa isang dean nag-offer ng subject, nag-conduct ng interview, nag-conduct ng mga class of observation, gumagawa ng mga documents, gumagawa ng mga syllabus. Ayan. Okay? Example, naman tayo sa isang manufacturing company. Sa isang production area ng isang manufacturing company. Yan ang process natin. Production or para masyado pong malawak yung production ito. Production, hatiin pa natin. Printing, yan. Printing ng mga cheque, for example. Yan ang process. No? Select a process. And we study yung document kung firstly, dapat bang may
meron bang mga document? Pag wala pa, dapat meron kang document. Dapat properly documented ang lahat ng process na ginagawa sa loob ng isang organization. Kasi yan ang ISO eh. Pag-document ang ISO. Okay? Now, assume na meron kang document, you study document kung yung ginagawa ba ng mga tao sa loob ng company, example sa printing process, no, ay yung ba yung nakalagay doon sa document. So, susunod ba yung document? Okay? Minsan masyadong maraming laman yung document na pag actual na, sino-shortcut. Okay? Or pag binaliktad natin, marami kang ginagawa actual na hindi naman naka-document. So, dapat pareho. Kung anong nakalagay sa document, yun dapat yung ginagawa. Kung anong ginagawa, yun dapat ang naka-document. Kapag mayroon kang kulang or sobra sa document, you seek to improve yung document, babawasan mo yan. So, i-revisit mo yung ginagawa. Pag may ginagawang nadagdag, o ilagay yan sa document. Kaya ang document natin, marami siyang version. That should be properly dated or numbered. Example, version 1, 2024, version 2, 2025. Para alam natin yung mga revision na nangyari sa document kasi we are improving the document pag may kulang. Dagdag, no? Pag meron namang redundant na ginagawa or process na redundant, so bawasan natin sa document para mas streamline yung process. Okay, nasa document yung improving. Now, design and improve process na. Yan. So, maraming pwede magbago no, sa mga ginagawa natin. Maybe you are using a process for the last 5 years, tapos bigla siyang bago. So, papalitan mo yan. So, we will now design and improve process. Sample dito sa balik tayo sa academe. Yung process of enrollment, dati, yung payment, magbabayad ka sa school. Pero ngayon, meron mga schools na ngayon nagpapabayad, direct ka na sa bangko or direct ka na sa GCash. Yan. So, yung process, babaguhin mo. Yung document mo, babaguhin mo ngayon kasi may bago ng process eh. Now, so, pag nasa design process na yan, you will now implement the improved process. Yung talagang standard na siya na yan ay dapat ang gawin ng mga tao, mga empleyado sa loob ng isang company. Okay? Then, syempre, mga process nating improve, like an improved process, time will come na pwede siya maging obsolete. Example, ang ginagamit ko ng GCash, no? In 5 years time ba, GCash pa rin ang ginagamit sa mga enrollment or mga payment? Baka hindi na. So, you evaluate kung valid pa rin yung GCash payment or online. Pag meron kang babaguhin, make sure na talagang pag meron kang revision, you put that in a document. Dapat lahat documented eh. Lahat na ginagawa documented. So kahit anong process ang yung gagawin, dapat lahat yan dapat lahat na nakasulat para jive yung document mo doon sa process na ginagawa. Moving on, process improvement, systematic approach to improve your process. So, pwede natin gawin dito yung process mapping sa mga document. Pero mga mapping. Usually yung ginagawa mga flow charting, no, sa mga flow of document. Sa isang school, yan ang process mapping na ginagawa namin. Isang process, isang binder. Okay, the first few pages ay nakalagay yung process mapping. Ang process mapping para siyang flowchart. Kung paano tumatakbo yung mga document or process doon sa isang particular office. Example, registrar or accounting. Example, registrar isang binder. Ang pinakaunang pages yung mapping. So nakalagay yung flowchart paano tumatakbo yung process. Okay, para madaling i-analyze yung process kung it is still relevant, pwedeng dagdagan. Kaya sa mga fast food now, no? When I was working in fast food nung nasa college ako, ibang-iba na sa mga process ngayon eh.
Tulad dati, counter, may counter yung fast food. So lahat ng food assembly, doon ginagawa sa counter. Pero ngayon nag-iba na, no? Yung order taking, pwede mangyari doon sa, kahit hindi sa counter. Kasi parang may kiosk, di ba? May kiosk silang ginagamit. Doon ang order taking. Then you go to the counter to pay. Pero yung pag-assembly ng food na in-order mo, hindi rin sa counter. May iba pang station. So they are redesigning the process, no? Sa mga ganun. Tulad din sa mga bangko din. When I started working, pagpila sa bangko, talagang pipila ka. Walang queue number. Ngayon, pag pumunta ka sa bangko, example, Union Bank, no? Ano mong gagawin? Pupunta ka dun sa queue, sa counter na mayroong number, kukuha ng number. Doon you will encode yung transaction mo. Example, withdrawal or deposit. Encode mo dun sa counter sa monitor. Then they will give you the number. Pagpunta mo sa counter, alam na ng teller kung anong transaction mo, withdrawal or deposit. Samantalang dati, no, pinakaunang time na ako nag-work, pag pumila ka sa queue sa bangko, hindi pa alam ng teller kung anong transaction mo. Itatanong pa nila. Pero ngayon, hati na no? Hati na. So, they are now redesigning or streamlining yung process, whether it is a bank or enrollment or mga fast food. Ito na mga tools na pwede natin gamitin sa process improvement. So there are a number of tools that can be used for problem solving and process improvement. Ito mga tools that help us in data collection, interpretation, and provide a base for decision making. So meron tayong we're going to show like 7 or 8 tools ito sa presentation na to na pwede natin gamitin sa pag-collect ng data, pag-interpret ng data, and for deciding or decision making. Kasi hindi pwedeng hulaan lang, no? Yung ating mga decision. Dapat meron tayong paggagamit na armas. Ayan, parang pumunta ng gera, no? Tapos dapat may mga dala kang baril, espada, para yung result mas favorable. So ito rin yung ginagamitin natin. We are not just guessing yung mga result nating hulaan, no? Gamit tayong mga tools. Okay, so the first one is flowchart, then check sheets, histograms, Pareto charts, scatter diagrams, control charts, and cause and effect diagrams. So we only have 7 pala. We have 7 tools na pwede natin gamitin. So itong 7 to, itong gagamitin natin sa pag-collect ng data, interpret the data, and implementing decision to be made. Yan. So, ito. Then we're going to discuss ang bawat isa kung paano natin sa magagamit sa ating mga decision making. Who knows, no? Na papakinabangan natin to sa mga sa inyong mga sariling organization or company. So, let's discuss one by one. So the first one is flowchart. May run chart pa pala, no? Itong flowcharting. This is an example of a flowchart. Simplified view of a manufacturing process. Yung sa aming sa akong university, yung flowcharting namin ganito rin eh. Itong kinatawag nating mapping of document. Kung saan napupunta, saan ang galing, saan is ang sunod sa process. So, mapping using flowchart. Ito ay common na ginagawa. Ito ginagamit din namin daw sa academe. So, ito naman na ginagamit din nila to sa manufacturing process. Okay, para malaman natin kung saan napupunta or just in case na mag-fail or nagkabulilyaso doon sa documentation, ano mga senaryo na pwede nating gawin. So, by the way, pag sinabi natin flowchart are perhaps the most popular out of the 7 quality tools. Meron tayong 7 quality tools sa binanggit kanina, di ba? And the most popular is the flowcharting.
Ito yung ginagamit natin to visualize the sequence of steps. Kitang-kita naman natin, di ba? Sequence of steps in process, event, workflow, system, etc. Kita naman natin dyan, di ba? Mga document. So, napunta, pag successful, pag nag-fail, anong mangyari. So, visual representation ang yung ginagawa. So, sa inyong company, ilagay nyo dito sa mga din sa mga boxes, yung bawat step na pupuntahan ng isang process. Ito example, ito ay di ba sa manufacturing to? Ano sila ano bang product to? Basta this one is manufacturing product. Kasi meron that curing, is that the process, receive the parts, or spare parts. Okay, then it will undergo inspection. Pag sinabi natin naka-diamond, ito yung process na mangyayari. Okay? Pag naka-rectangle naman, ito yung mga individual steps. Right. So, in addition to showing the process as a whole, a flow chart also highlights the relationship between steps in the process boundaries from start to end. O nakalagay dyan, start of process, di ba? Yung nakalagay dyan, end of process. Okay? So, yung mga rectangle, those are maybe the stations, no? For bawat department or bawat station na binabagsakan ng mga production area. Example, receiving part. Yan. Then ito yung first station, di ba? Mag-receive ng part. So, anong gagawin? Yung diamond, inspection. Pag nag-fail, return to supplier. No? So, depende sa dami na yung mga station. It can be a fewer steps. Pwede nga mga 5 triangle, 3 triangles lang na pwede mong gamitin. Parang pag nagkamali, no, is if something fails, alam mo kung saan mo pupunta or saan dadalhin. Ayan. Okay. So the next one is the check sheet. The second tool na ating pwedeng gamitin. So ang check sheets daw, it provides a systematic way to collect, record, and present quantitative and qualitative data about quality problems. Ito naman quality. Binibilang natin yung mga defective. Yan. A check sheet used to collect quantitative data is known as a tally sheet. So parang nagtatally ka lang dito. Kita mo naman yung the basic of tallying, di ba? 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3. Yan. And ito ginagamit natin to check the shape of the probability distribution of a process and to quantify the effects of type by location or by cost. And to keep track of the competition of steps in a multi-step procedure. Example, may dalawang process na ginagawa. Yung pagbibiling, pagpadala ng mga statement of account or pagpadala ng bill sa mga kliyente or customers nyo. So, ang errors dyan, pwedeng dalawa rin. Unang-una, baka mali yung account na pinadala. Pag sinabing account, ito yung customer, no? Baka mamaya, mali yung customer na pinadala mo yung billing. Okay? Din sa isang taon, bilangin nyo. Kung ilang beses nagkamali ng pagpapadala ng billing sa mga customers. Example natin, 8 times in 1 year kang nagkamali ng pagpadala ng billing. Yung pangalawang error sa billing, pwede ring wrong amount. Tama yung pinadalhan, kaya lang mali yung amount. Example, dapat sabi ng pinadalhan ang utang namin lang 1,500 but ito 1,600. So wrong amount. So bilangin ilang beses nagkamali diyan. So sa sample dito 5 times in 1 year, no? Or pwede namang sa account receivable. Yan. Account receivable, mga pautang ng company, no? Ilang beses wrong recording of receivable, 3 times. Nagkamali din sa amount, so 7 times. Yan.
So parang tinatali nyo lang, at the end of the year, you check kung saan madalas magkamali yung company in a specific steps or portion ng ginagawa. So pwede rin gamitin to keep track of the completion of steps, to quantify para mabilang natin yung mga klase ng defects na nangyari. Ito is pagpadala ng error. Sa production, pwede na mangyari sa production to eh. Yung mga parts ng example, assembly, car assembly. Sa car assembly, maraming ginagawa sa car assembly, no? Example, yung pag-sanding ng body ng car, pagpintura, pagkabit ng electronics, ayan, ng interior. So, itali mo ilang beses nagkakamali. Example, pag-sanding, 5 times. Pagpintura, 10 times. Pagkabit ng electronics, 7 times. Para malaman natin yung kaya nga we quantify, di ba? Para malaman natin yung most frequent na error na nangyayari or defects na nangyayari sa isang production area. More example ng check sheets. Wala na pala. Ayun na pala yung isang sample lang pala yan. Okay, ito naman ay sa histogram. Pangatlo nating tool, in collecting data, in evaluation, and in decision making. Histogram. Depende ng histogram. Histograms are often used to display the distribution of data. Pag maraming data, pag magkakasama kasi yan, parang hindi masyadong magandang tingnan. So, dapat we distribute. The histogram is shown as a series of vertical bars. Sa sample ko dito, mga vertical bars yung nakalagay dyan. Representing the frequency. Sa isang bar, it is one frequency of data values with the height of the bar being proportional to the quantity. So, isang tinginan, guys, sa sample kong to, no, isang tinginan, alam natin kung saan yung pinakamaraming error or data. Kasi pag narrative, example, kinausap mo yung in-charge, tapos nagkwento sa sayo, tapos kinakwento niya sa'yo yung pinakamaraming defect, yung pangalawang pinakamarami. So, hindi mo sa napipicture eh, pag narrative. Pero pag ikaw ay binigyan niya ng ganitong data, kahit walang masyadong narrative, kita mo kagad yung in one setting, kita mo kagad yung kwento ng defects nyo. Kasi mas maganda yung distribution ng data pag ganyan nakalagay sa vertical lines ng iyong company. Okay, and more sample ng histogram. Baka meron ako din more sample. Ay, hindi pala. Ito pala yung kanina pala, no? Sample pa, additional sample pala ng check sheet. Kanina. Ito you will use this one. Ilista mo muna yung mga defect na pwedeng mangyari. Example, defect sa loose cap, defect sa label, defect sa volume. Kung marami kang 10 possible defects, ilagay mo sa taas, no? Then you tally. Example, dito sa sa ating, sabihin natin this one is a production ng soft drinks. Soft drinks, pwede magkaroon ng mga defects na maraming defect. Example, yung cup, yung pangsara ng bote, loose cup, one defect, no? Pwede ka na magkamali sa labeling. Yung sulat sa nakadikit sa soft drinks. Pwede ka magkaroon ng defect sa volume. Pagkakulang yung laman. Then yung mga possible defects, no? Then you will tally kung saan dyan yung mga pwedeng pinakamarami. Now, in our sample, yung loose cap ang pinakamaraming may defects. Kasi we have 18 defects dito. So, napakasimple siyang gamitin. Basta you will know lahat ng possible scenario na defects, then you list down, then you tally. Para malaman mo kung saan pinaka-pwede mong tutukan, no? Sa mga production area mo. In this case, tutukan yung yung loose cap.
yung tansan siguro, no? Or yung plastic cup ng isang soft drinks. Okay, so the next tool that we can use is the Pareto analysis. So define natin yung Pareto. So Pareto analysis, this one is a combination of a bar graph and a line graph. Ito sa sample natin ng bar graph. No? It helps identify the facts needed to set priorities. Okay. Sa isang ginagawa kasi natin, meron tayong dapat na mga priorities sa isang production area o mga process natin. The Pareto chart organizes and presents information in such a way that makes it easier to understand the relative importance of various problems or causes problems or the causes of problems. So priority, dapat nating malaman yung mga priority natin. Example, ano bang pinakamadalas na problema na pwede mangyari sa production? Or ano ba yung pinakamadalas na causes ng problem? Sa Pareto, it comes in the shape of a vertical bar chart tulad nito, no? And displays the defects in order from the highest to the lowest. From highest to the lowest. While the line graph shows the cumulative percentage of the defect. Ito sample to ng Pareto analysis. Kita natin dito yung we arrange yung mga defects din, no? Maybe this one is defects sa printer. If you are the manufacturer of printers, ito ang pwede mong mga defects na pwede mangyari sa mga product. By the way, sabi ng Pareto, 80% of the problems may be attributed to 20% of the causes. Ayan. So, karamihan doon ng problem, 80% din. No? Majority of the problems ay pwedeng i-attribute natin doon sa causes. Ayan. So, you can write your Pareto tulad nito. Printer. You arrange from the highest to the lowest na frequency. Ang pinakamadalas daw na defect sa mga printer ay itong off center. Yan. Or pwede rin smeared print or missing label or loose or other. No? So if you have 10 defects na pwede mong ilista dito, importance is you write them from highest to lowest para alam natin mga priority na pwede nating tutukan. Sa tingin na, alam mo yun, no? Yung defect na off-center ang pinakamadalas na tingnan, example, sa bottling production, pinakamadalas yung off-center. Yan. That is Pareto. Na? Then let's go to the next tool na pwede nating gamitin. The scatter diagram. So let us read ano ba ibig sabihin ng scatter diagram. So by the way, ang Pareto kanina, no, yung Pareto analysis. Paano natin siya pwedeng gamitin or ano mga application ng Pareto? We can use the Pareto to identify the relative importance of the causes of a problem. Ito yung mga cause ng problem, limang yan. It can help us, the team, to identify the causes that will have the highest impact when solved. Ayan. Kasi 20% daw, 80% ng problems ay pwede mangyari sa 20% ng causes. So itong limang to, yan ang mga causes. So sa limang causes, meron diyang pinaka-prominent or pinakamadalas mangyari, which is the off-center defect. So yun daw natin priority. To solve yung 80% ng ating mga problems. Okay. So that is the essence of Pareto. Then ang scatter diagram, and we're going to define scatter diagram. I will read the definition of the scatter diagram. The scatter diagram, we can also call this a scatter chart, scatter plot. This one is a chart that helps us identify how two variables are related. Okay? Dalawang variables.
the dependent, itong dependent variables na, and the independent variables. Okay? So, ibig sabihin yan, pag sinabing dependent variable, ito yung nakadepende siyempre sa isang variable. Samantalang independent variable, it can stand in its own. Now, we're going to know yung relationship ng dalawa, the dependent and the independent variable. So, the scatter diagram shows the values of the two variables plotted along the two axes of the graph. The pattern of the resulting points will be revealed. The correlation. Yung sa ating malaman, pag pinaplot natin yung dalawang variables na yan, example variables no, sa isang production area. Dalawang variables na ginagamit natin sa production area. Spare parts. Ang isang variable, spare parts. Okay? Tapos yung isang variable, yung speed. Example, sasakyan, no? Sasakyan ng ating minamanufacture, kotse. Spare parts, tapos speed. Ang independent variable ay yung spare parts. Ang dependent variable ay yung speed or yung bilis. Tingnan natin yung relation ng dalawa. The spare parts and the speed of making the car. Meron ba silang epekto? Meron ba silang relationship? Ibig sabihin, pagbago ba yung spare parts, mabilis magawa yung sasakyan. Or pag luma yung spare parts, ay matagal or mabilis. So, yun natin pinaplot ng variables na yan. Okay? Na pag yung result, example sa result na to, if you can draw a straight line sa gitna, tapos hindi naman masyadong malalayo yung mga dots na yan. Ibig sabihin, meron silang directly correlation. Ibig sabihin, the independent variable will affect the dependent variable. Okay? Pero pag ito nangyari, may mga dots na yan ay masyadong malalayo. Pansin nyo, yung mga dots parang nakadikit sila dun sa straight line. Ibig sabihin, direct correlation. Meron correlation. Pero pag yan ay malalayo, pag mga dots ay nandito, tapos malalayo siya, ibig sabihin wala silang correlation. So, ano ibig sabihin ng correlation? Yung spare parts na ginagamit mo ay meron siyang epekto dun sa speed ng pagkatapos ng isang sasakyan or yung speed, no? Tinatawag nating scatter diagram. Or pwede namang sa human resources naman, HRM. Dalawang variables. Yung unang variable, yung sweldo. We call this the independent variable. Yung pangalawang variable, ito yung productivity. We call this the dependent variable. Now, ang tanong, meron bang relation? Ibig sabihin, pag yung sweldo ba tinaas, yung productivity ba magbabago? So, plinat natin yung sweldo, tapos productivity, tapos ang nangyari ay ganito rin. That you can draw a straight line and they are closer to the straight line. Ibig sabihin, may correlation yung sweldo tapos productivity. Ano ibig sabihin yan? Pag tinaas ang sweldo, yung productivity, tumataas din. Right? Pag binawasan yung sweldo, yung productivity, bumababa din. Yan tinatawag nating may correlation. Tulad nito. Pag ito ay, pag yan ay kalat-kalat, pag yan ay scattered, ibig sabihin, walang correlation yung dalawang variable. So, pwede natin siyang gamitin. We can decide. Meron parang correlation yung sweldo tapos productivity. So, gagawin natin, taasan natin yung sweldo. Diba? Regular. Parang productivity ay tumataas din. Yan. So, you can use this one to decide. So, saan natin siya pwedeng gamitin? We can use this to validate the relationship between cause and effect. We can use this to understand the cause of poor performance. O bakit poor performance yung isa? Bakit mahirang kanyang productivity? Sweldo pala. So, meron palang epekto. No? Okay, the next tool na ating gagamitin is the control
chart. So, basahin natin, no? Definition ng control chart. The control chart is a type of a run chart used to observe and study process variation naman. Yung pagbabago naman ng process, tumataas or bumababa. So, saan natin siya pwedeng gamitin? To determine whether your process is stable, to monitor ang process and how to improve performance, and to recognize abnormal changes in a process. Okay? So, is example. Nakikita nyo na yung kulay red, ito yung process. Nakikita nyo na siya hindi stable, siya tumataas, minsan siya bumababa. Okay? So, tingnan natin yung UCL. UCL means the upper control limit. The LCL means the lower control limit. Ibig sabihin, yung pinakamataas na line to, UCL. Pag siya lumampas dyan, parang abnormal na. Okay lang na tumaas eh. Itong straight line, ito yung normal, di ba? Ito yung normal eh. Itong straight line sa gitna. Yung mga process, it's either below or above the normal lines. No? Okay lang, basta bumaba. Basta meron kang important, pag ginamit po to guys, no? Important, meron kang UCL or upper. Mag-set ka ng upper limit. Mag-set ka ng lower limit. Sabihin, pag okay lang tumaas, pero huwag kang lalampas sa UCL. Kasi pag tumaas sa UCL, yung tinatawag nating abnormal. Abnormal na yung process. Okay? Pag bumaba naman sa sa line, ibig sabihin, it is okay to go below the straight or the normal. Pero dapat meron kang LCL. At pag yan ay bumaba sa LCL, it is now abnormal. So, you will now have to do some corrective action dito sa alright. So, pag lumampas sa UCL, it is not acceptable anymore. Pag bumaba sa UCL, sa LCL, it is not acceptable anymore. Okay? For example, gamitin natin to sa inventory. Ang inventory natin, pwedeng masyadong marami, pwedeng masyadong konti. Okay? Important, meron kang UCL. Example, pwedeng dumami ang inyong inventory, wag lang siyang lalampas ng sobrang dami. Yan yung UCL. Okay? Pwedeng bumaba ang inventory mo sa stock room mo, wag lang masyadong bumaba. Example, ang normal inventory natin, every day dapat meron kang 100. Okay? 100. Now, pag tumasa ng 105, okay lang. Pero pag tumasa ng 150, yan yung UCL. Abnormal na yon. Okay? Now, normal inventory, 100. Pwede siyang bumaba ng 95. Okay lang, tolerable. Pero bumaba sa ng 50, yun yung LCL. Ang tinatawag natin, abnormal na. It is no longer acceptable. So, ang maganda dito na pag ito ginamit nyo guys sa inyong mga organization, isang tingin, kitang-kita natin, di ba? Kung lumampas o bumaba sa UCL or LCL. So, I know this one is a good tool na pwede natin gamitin sa ating mga organization. Okay, so saan sa pwedeng gamitin? To determine nga whether process is stable. Itong sample natin, stable pa yan. Kasi within the UCL and within the LCL, ang problem pag bumaba o tumaas. Okay? To recognize abnormal changes in your process. O pag sinabi abnormal, pag sobrang taas, sobrang baba, that is no longer acceptable. That is now abnormal. So you can do corrective actions to improve performance. Okay. So before I continue, pwede bang pa-request? Pa-click naman ang subscribe button. Salamat. Okay, next as tool natin pwedeng gamitin. Ito naman yung cause and effect diagram. Tinatawag din natin tong the fishbone diagram. Bakit fishbone? Mukhang parang fish, di ba, na may mga tinik. Ayan. Okay.
So itong cause and effect diagram or the fishbone diagram, ito ay inimbento tayo sa next slide. Ito yung sa cause and effect diagram. Ito ay tinatawag din natin itong Ishikawa diagram or fishbone diagram or cause and effect diagram. So bakit Ishikawa diagram tawag natin dito? Ito kasi was invented by Japanese Kaoru Ishikawa. Siyang nag-introduce na ito At tinawag sa fishbone diagram. Fishbone kasi mukha sa skeleton ng isda, di ba? May ulo, may mga tinik. Kaya tinawag sa fishbone diagram or Ishikawa diagram. So saan siya ginagamit? This one are used to identify various factors or causes ng isang problem. Pag mayroong problem, ito pwede natin gamitin to identify mga causes ng problems. Yung mga root, yung pinaka-ugat talaga ng isang problema. It ultimately helps discover the root cause of the problem, allowing you to find the correct solution effectively. So kitang-kita natin sa ating fishbone diagram ng isang cause ay mayroon sa mas detalyado pa na mga causes. Kumbaga, we zero in dun sa pinakailalim o pinaka-root ng problem. Okay. Minsan natin pwede gamitin ng Ishikawa or fishbone diagram. Problem solving. Finding the root cause of the problems. Ano pa? We can use this one to uncover the relationship between different causes leading to a problem. Ano pa? Isang group brainstorming session. We can use this one to gather different perspective on the matter. Kasi pag marami kayo sa isang grupo, you have different perspective kung ano talaga ang root cause ng isang problem. Okay? So, usahan natin. Ang effect, pwede siyang positive, pwede siyang negative. Sabihin natin negative. Ang epekto or result is unproductivity. Nagkaroon na ang productivity sa isang company or isang organization. Hindi masyadong productive. Now, you will notice maraming causes ang unproductivity. Pwede siyang bigyan cost ng materials. Hindi productive or unproductive kasi nga baka mga materials kulang, obsolete or sira-sira, no? Pwedeng cost yan o pwedeng di sa materials pero pwedeng maging cost ng equipment. Unproductive kasi nga maybe kulang sa equipment hindi updated, or pwedeng kompletong materyales, pwedeng kompletong equipment pero yung people mismo ang problema, tinatamad, palaging absent. Okay? Or pwedeng people, pwede ring method. Ang materials maganda, ang equipment maganda, people maganda rin. Pero ang problem sa method, baka wala nakaset up sa standard method, baka kanya-kanyang method na baka walang prescribed method na pinapas-follow yung organization. Or parang environment o mainit, hindi masyadong conducive sa yung environment, yung boss palasigaw, yan, walang support, example, isang physical environment, ventilation. Okay? So, pangit. No? So, now, fishbone siya kasi nga, yung materials, pwede pang may pinaka-root cause. Bakit nagka-problema sa materials? Okay? Kaya nga hinihimay natin, although problem maybe is materials, pero may pinaka-root cause pa rin. Bakit yung materials na naging problema? Example, baka delay ang delivery. Baka materials obsolete, o baka hindi binabayaran. Okay? O baka naman, pangit yung mga supplier na pinuntahan nyo. Or pwede sa equipment. Ba't nag-problema equipment? Bakit equipment problem? Bakit yung equipment ay naging problema? Kasi equipment sira.
Anong mga reason bakit sira? Unang-una, pwedeng root cause number 1, walang maintenance. Okay? Hindi sa chinecheck. So, diba? You go deeper. O bakit? Ba't hindi chinecheck? Wala kasing available na tao. You go deeper sa root cause ng problem ng equipment. Okay? Or pwede mong method. Ang method ang problema. Bakit? Example, yung method ay outdated. So, ano mga causes ng outdated na method? Example, hindi nire-review. Walang qualified na pwedeng mag-review. So, you go deeper. Right? Ang problem, people. Example, yung people problems, cause ng unproductivity, yung people pala absent. Ano ma-cause ng absenteeism? O meron pang tatlong pwede maging cause ng absenteeism. Okay? Example, malayo ang tinitirahan. Pag malayo ang tinitirahan, ano pwede maging solution dyan? O di mag-stay in sila sa company, di ba? Para hindi sila nalilate. Okay? Ano pang cause? Walang masyadong masakyan. Yan ang cause ng absenteeism. Anong pwedeng remedy? Pwede mag-provide ng shuttle service ng company. Diba? So you go deeper. Now, yung next one natin, ito yung environment. Sabihin natin physical environment is the cause of unproductivity. Yung bang hindi conducive sa trabaho, mainit, ayan, hindi comfortable yung environment. So ano mga causes? Bakit hindi comfortable yung environment ng company? Kulang sa budget, ayan, masyadong maliit yung production area, walang naglilinis, walang maintenance, walang budget para dyan, di ba? Yung pag nakuha mo ng root causes, we will now go to the exact solution. Hindi lang yung symptoms, no? Inaalam natin din. Okay, so that is the cause and effect diagram or fishbone diagram or Ishikawa na pwede mong gamitin. So hoping guys na lahat ng pinag-aralan natin dito mga tools in deciding, in decision making ay nakuha. Anyway, you can just go back to this recording sa YouTube, no, and i-review kung paano ginagamit. And with that, I hope this one is the last slide. That one was the last slide. And once again, I'm Dr. Cortez saying thank you for attending, viewing my YouTube channel. And see you again people sa mga susunod kong recording. And for the meantime, maraming salamat po.